Nabulabog ang ilang taga-Tondo sa Maynila nang may bariling babae sa isang eskinita roon. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng pagpatay at sa kung sino ang gunman. Balita hatid ni Jomar Apresto. Nagtakbuhan ng ilang residente sa bahagi ng GK Compound sa Tondo, Maynila mag-aalas 12 ng hating gabi. Isang babae pala ang binaril sa kalapit na eskinita. Pagpasok ko sa loob, may nakita ako nakabuligtan na babae. Tapos tumawag na ako ng pulis. Ang tama niya po sa mukha eh. Kilala raw niya ang biktima sa tawag na alias Rina. Mabilis naman daw nagdatingan ng mga pulis at kinordonan ng lugar. Sabi ng barangay, umikot pa sila sa lugar kagabi at nakausap pa nila ang biktima ilang minuto bago siya binaril. Nakisuyo raw ang barangay sa kanya na tawagin ng mga magulang ng ilang kabataan na nakatambay pa sa labas. Sabi nga ni Kagawad, yung bata nga kilala nung na baril na papasukin yung mga bata. Pagkatapos nun, nung nasa barangay na kami, may isang concerned citizen na tumawag sa amin na mayroon daw naganap na shooting incident dito. Sabi ng ilang residente, isang putok lang ng baril ang narinig nila. Nakita rin daw nila ang biktima na kasama ang kanyang live-in partner bago siya namatay. Hindi na raw makita sa ngayon ng barangay ang partner ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District para matukoy ang gunman at ang motibo sa pamamaril. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, 2 po ang kumpirmadong patay sa pagsabog sa isang pagawaan ng bala at baril sa Marikina. Ayon sa Arms Corps Global Defense Incorporated na may-ari ng planta, parehong empleyado nila ang mga nasawi. Nakikiramay sila at tumutulong na sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, nakalabas na sa ospital ang isa pa nilang sugatang empleyado. Nakikipagtulungan din daw ang kumpanya sa investigasyon para matukoy ang dahilan kung bakit sumabog ang tinatawag na primer sa bala ng baril kahapon. February 2024 nang may sumabog na rin at nasunog pa ang kaparehong pagawaan ng bala ng baril. Imbaka ng pulbura naman ang pinagmulan noon ng pagsabog at sunog. Kahit daw mailang hamon, magsisimula ngayong linggo ang paghahanap sa mga bangkay ng mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa Taal Lake sa Batangas. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, magsisimula sila maghanap sa palaisdahang inarkila raw ng isa sa mga suspect sa kaso. Dagdag ni PNP Chief Nicolas Torre III, meron din silang ibang lokasyong tinitingnan bukod sa Taal Lake. Hindi muna niya idinetalye para hindi raw mabulilyaso ang investigasyon. June 18 nang ibunyag ng isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na sa Taal Lake itinapon umano ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Mainit-init na balita, may bagong low-pressure area na binabantayan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 1,935 km silangan ng extreme northern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na pumasok ng PAR at maging isang bagyo. Wala rin po itong epekto sa lagay ng ating panahon ngayon. Hanging habagat ang magpapaulan sa bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang maraming lugar, kasama po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Abiso po sa mga motoristang pa Baguio City, inirekomenda ng MDRRMO Tuba Benguet na dumaan muna kayo sa Marcos Highway sa halip na Cannon Road. Nagkaroon kasi ng landslide sa bahagi ng Cannon Road sa Barangay Camp 4 sa Tuba. Naipon sa loob ng tunnel ang mga sasakyan matapos matabunan ng lupa at bato ang kalsada roon. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad at kalaunay nakalabas ang mga stranded na sasakyan. Tuloy-tuloy rin ang inspeksyon at clearing operation sa landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet. Hindi pa rin pinapayagang makapasok sa tunnel ang mga minero roon dahil sa posibilidad ng pagguho ng lupa dulot ng pag-uulan sa lugar. Nakaranas po ng malakas na ulan at baha ang ilang probinsya dahil sa ulang hatid ng hanging habagat. Balitang hatid ni James Agustin. Malakas na ulan at hampas ng hangin ang naranasan sa Tuguegarao City.
Kanya-kanyang diskarte ang mga magulang sa pagsundo sa mga anak nila sa eskwelahan. Nagka-landslide sa barangay Pangawan sa Cayapa, Nueva Vizcaya, dulot ng pag-ulan doon. Humamba lang ang gumuhong lupa sa kalsada, pansamantalang isinara ang bahagi ng Nueva Vizcaya Benguet Road. Nagpapatuloy ang clearing operations doon. Sa Zamboanga City, ilang bahay ang pinasok ng baha sa barangay Tumaga. Umapaw kasi ang kalapit na ilog dahil sa malakas na ulan. Patuloy na minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sitwasyon ng mga residente. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa barangay Tibungco sa Davao City dahil din sa bahang dulot ng malakas na ulan. Lampas gutter ang baha na nagpahirap sa mga motorista at residente. Baha rin ang naranasan sa barangay Kipalili sa San Isidro, Davao del Norte dahil sa pag-ulan. Umabot ng lampas 20 ang baha. Pinasok din ng baha ang ilang bahay. Kanya-kanyang hakot ang mga residente ng kanilang mga gamit. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa maraming lugar sa bansa ay dulot ng hanging habagat. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala ng LTFRB, bawal ang malasardinas na siksikan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Pagsunod daw yon sa direktiba ng Department of Transportation para sa mas ligtas at mas komportabling public transportation sa Pilipinas. Para sa mga traditional at modern jeepney, 12 hanggang 32 lang ang pwedeng isakay na pasahero. Basta raw hindi lalagpas sa nakatakdang maximum capacity ng manufacturer nito. Pwede naman daw magkaroon ng nakatayong pasahero sa modern jeepney pero hindi raw dapat ito lumagpas ng 5 tao kada square meter ng espasyo. Para sa mga UV Express, dapat 9 lang ang sakay ng mga AUV kabilang ang driver. 10 para sa regular na van habang 12 para sa mas malaki pa ang mga van. Higit 50 naman ang pinapayagan sa mga bus basta hindi lalagpas sa maximum capacity nito. Tulad sa modern jeep, pinapayagan din ang mga nakatayong pasahero pero limitado lang. Bawal naman ito kapag mahaba ang biyahe. Ang mga lalabag, pagmumultahin at posible pang bawian ng Certificate of Public Convenience. Makikitang tumigil ang 4 na lalaking yan sa isang kotse sa G. Santiago Street sa Barangay 189, Barrio Obrero sa Tondo, Maynila. Maya-maya, binasag nila ang salamin ng sasakyan at saka ito sinilaban. Binaril pa nila ang sasakyan bago umalis sa lugar. Tulong-tulong na inapula ng mga residente ang apoy na inakala nilang aksidente hanggang sa natagpuan ng mga bala ng baril at iniwang galon ng gasolina. Batay sa paunang investigasyon ng MPD Station 7, damay sa insidente ang 3 sasakyan na tinamaan ng bala ng baril. Dinala na sa MPD Firearms Unit ang mga na-recover na bala para imbestigahan. Ayon naman sa barangay, 4 na araw bago ang insidente, may nagreklamo na raw na kinukunan ng litrato ang bahay ng biktima. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kampo ng biktima. Sugatan ang isang babae matapos saksakin ng lalaking nang hold up sa kanya sa Taytay, Rizal. Arestado po ang suspect na umami naman sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Balik kulungan ang 38 anyos na lalaking ito dahil sa pang-hold up umano sa isang babae sa Taytay, Rizal pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Ayon sa pulisya, naglalakad ang 29 anyos na biktima sa kalsada ng Samagta Floodway sa Barangay San Juan nang mangyari ang insidente. Yung ating biktima, galing siya sa trabaho, isa siyang call center agent. So nung dumating siya dito sa may bandang Floodway, nilapitan siya nitong ating suspect, at nagdeklara ng hold up. And then nung pumiglas yung ating victim, doon niya na inundayan ng saksak gamit yung ice pick. Nagtamo ng mga saksak sa dibdib at iba pang parte ng katawan ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Natangay sa biktima ang isang cellphone. Sa follow-up operation ng Taytay Police, naaresto ang suspect na si alias JR sa kanya mismong bahay. Na-trace natin, nakita natin sa CCTV yung mukha nung suspect. At yun nga, nahuli ng ating mga operatiba yung suspect doon sa Barangay Muzon. And then na-recover din sa possession niya yung mismong cellphone na tinangay niya doon sa victim. Hindi na raw na-recover ang ginamit na patalim. Aminado ang suspect sa pang-hold up. Ibebenta raw sana niya ang ninakaw na cellphone pantustos sa kanyang pamilya. Dala lang po ng pangangailangan. Yun lang po yung araw na yun. Na? Nagawa ko po yun. Nang tanungin ukol sa ginamit niyang patalim, naiyagis ko po yun sa may ilog. Humingi po ako ng sorry sa inyo, ma'am. Dahil
Meron po akong 3 buwan na baby, tapos kailangan ko po ng pangupa ng bahay. Patawarin niyo po ako. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong dahil sa pang-hold up at illegal gambling ang suspect. Sasampahan siya ng reklamong robbery with frustrated homicide. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May nakitang bangkay sa septic tank ng isang ginagawang bahay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Chris, tukoy na ba kung kaninong bangkay yon? Connie, isang babaeng first-year college student ang natagpo ang bangkay sa Barangay Tinaan. Ayon sa mga otoridad, isang lalaking maglilinis sana sa lugar ang nakakita sa kanyang bangkay. Linggo ng gabi nang makipag-inuman umano ang biktima sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan na nang makita na nasa loob siya ng septic tank. Lumalabas sa preliminary findings ng pulisya na posibleng aksidenteng nahulog ang babae. Anila, hinihintay pa ang resulta ng autopsy ng biktima para matukoy ang eksakto niyang ikinamatay. Una na ipinatawag ang mga nakainuman ng biktima pero pinauwi rin sila ng pulisya. Inimbestigahan pa ang insidente. Patay naman ang isang driver matapos mahulog ang minamaneho niyang trailer truck sa bangin sa Banggi, Ilocos Norte. Sa tindi ng impact, tila nilukot na papel ang itsura ng truck. Natanggal din ang tractor head nito. Tumagilid naman ang trailer sa kalsada kaya kumalat ang karga nitong mga simento. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck at bumangga sa puno bago nahulog sa bangin. Nadaganan daw nito ang driver. Nakaligtas naman ang pahinante ng truck na nagtamo ng sugat. Ininspeksyon ng mga otoridad ang mga nasabat na misdeclared agricultural products sa Port of Subic. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, aabot nga sa 100 milyong pisong halaga ng misdeclared agricultural products ang nasabat ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs dito sa Port of Subic. Nakumpirma yan kanina matapos buksan ang 10 sa 31 questionable container van na naharang dito nitong Hunyo. Ayon sa BOC, diniklara umunong chicken lollipop at karage ang mga laman ng nasabing container van, pero nang buksan kanina, ito pala yung mga sibuyas, carrots at makarel. Isinailalim sa kustudiya ng Bureau of Customs sa mga ito pagkat karamihan ay wala umunong consignee o kinatawan ng DA sa mga cold storage warehouse. Susuriin umano ang mga nasabing produkto at kung ligtas pa ay maaring ipamahagi sa mga mahihirap. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Kilabot Tuesday, mga mare at pare! May official trailer na ang kapuso mind-bending horror film na P77. Hindi po kayo magsisisi. Baka ikaw ang magsisi. Mamamasukan bilang tagalinis ang karakter ni Barbie Forteza na si Luna. Pero sa Penthouse 77, sari-saring elemento ang magpaparamdam. Ang twist, dati palang morgue ang lugar. Ang makatindig balahibong pelikula in cinemas na simula July 13. One empowered woman naman si Noreen, ang karakter ni Barbie sa kapuso murder mystery series na Beauty Empire. Sa TV premiere kagabi, usap-usapan ang tapatan nila ni Shari, played by Kailin Alcantara. Chika ni Barbie, si Noreen ay raw yata ang pinaka-complex sa lahat ng ginampanan niyang roles. Maraming twist and turns sa character ni Noreen. Kasi marami siyang tinatago, marami siyang nililihim. Pero it's all coming from a place of love.